Magandang umaga po sa inyo, Congressman Gas, at mabuhay po mga taga-Parañaque ngayong araw po na ito ng inyo pong Foundation Day po ninyo. Opo, magandang umaga po at Manong Ted, isang galing sa lungsod ng Parañaque, sa Tunisio, Opo. at kay DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyo. Opo, salamat sa panahon po, Congressman. Congressman, kayo po bilang Vice Chairman po ng Committee on Labor in the House, meron na ho bang counterpart bill para po dito sa dagdag ho na minimum wage across the board? Sa Senado po, it's 100 pesos. Well, I know that there has been hearings, no, and talks about it, pero there's nothing firm about it. Kasi personally, kami po ay sumusuporta. Sumusuporta po kami, nagkumanda ang buhay, ang wages ng ating mga kababayan, especially ang ating the Filipino workforce, no. Dapat po talaga gumanda ang kanilang wages at ang kanilang mga benefits. But of course, may mga agam-agam ang karamihan at ito po'y pinag-aaralan, no? Kasi alam naman po natin, ang mga concerns dyan is one, when you do a wage increase, it is inflationary. Tumataas at ang cost of goods and services, tumataas po ang mga produkto, at ito is a concern, no? Kasi the Senate pegged it at 100 pesos, no? And across the board, the entire Philippines, which goes to the second point, which is what happens now to the law that this has been delegated to the regional wage boards. Kasi alam po natin na iba po ang sitwasyon bawat lugar. Iba po problema ng Maynila, iba ang problema ng Occidental Mindoro, iba po ang problema ng Bohol, iba po problema ng Romblon, iba po problema ng Zamboanga, iba po problema ng Jensan, no? So you can imagine na pag ito pinare-pareho nyo, meron ho dyan 300, 400 pesos sa mga ibang regions. Tapos tataas mo ng 100, is a 25% increase, no? So medyo may distortion ho, no? At ito may not be good for the Filipinos at the end of the day. Kaya kailangan ho pag-aralan mabuti because this can be inflationary at mangyari. Yung mga kinukuha natin mga dilatang sardinas sa iba't ibang region, tataas po yan dahil magtataas po ang sweldo by 25%. Di tataas din ang isang produkto, isang latang ng sardinas, tataas yan. So, at the end of the day, baka wala rin humapuntahan yung 100 pesos. So I think, ang sense pa rin ng House, no, medyo kailangan ho talaga pag-aralan because meron ho tayong regional wage boards wherein bawat region pinag-aaralan mabuti ang magkano ang dapat na increase depending on the economic activity in that area. Yan po ang dapat pag-aralan. Opo, sige po. Well said. So to say it briefly, Congressman, is there a slim chance of this passing your committee or no chance at all? Well, I'm the vice chair of the committee. Of course, I will have to defer to the other members. Pero as it stands, it's not as aggressive as what the Senate is doing yet, no. And we will have to see how things will move. But I think we will really have to defer. It's something that I've been a congressman for 3 terms, and this is the first time that I've seen something like this. Opo. And that the regional wage boards now, ang tanong ko, ano mangyari to? If it's now bumalik na naman sa amin, what happens now to the regional wage boards, which is supposed to study the economic activity per region, which will determine the rate of increase of the minimum wage. Okay, sige po. So, sa ngayon po, wala... But right now, if you ask me right now, it's not aggressive. It's being talked about, but not in an aggressive way. Opo, so hindi ito prioridad? Marami pa ho tayong prioridad ang House, no? Ang pinag-usapan ko dito ay tinokompleto po namin, though we're ahead of time, no? Yung SONA points ni Presidente BBM, yung mga ibang hinihiling ko niya legislation, yan po yung inuuna po namin. Okay, sige po. Sir, last na lang po, bilang committee chairman po ng Committee on Franchise and Franchise in the House, ano ang inyong kaisipan dito po sa sinasabi ni NEDA, Director General Balisacan, na ang isa po sa mga ang gustong mangyari po ng mga
namumuhunan, particularly sa telcos, ay hindi na po humingi, hindi na po maging requirement ang isang congressional franchise. What do you think? I will have to not because Opo. I think that for you to Opo. Congressman Gas, medyo nagchachapi lang po tayo. Kayo kailangan Opo. I'm supposed to know that this is a air. Opo. Sandali. Congressman, sorry po. I just have to cut you short muna ho, pansamantala lang. Ayusin lang po namin yung linya para po malino po ang ating sagot. Kasi girl, mayroong sinasabi itong ilan ho na mga gustong pumasok daw sa telco na ang isa sa mga balakid rito ay pagkuha ng congressional franchise. So, siya ang committee chairman ng Committee on Franchise in the House. So, we have to find out kung anong kanyang kaisipan o damdamin dito para ho sa sinasabi na pagbubukas ng industriya ng telekomunikasyon maging sa mga dayuhan dahil ito rin po ay nakapaloob doon po sa Public Service Act na ipinasa just recently na nagbubukas po ng pagkakataon sa mga dayuhan para po sa ating mga telcos. Congressman, pakiulit po, nagchachapi lang po kayo. Go ahead, sir. Opo, ako po not because ako po chairman ng franchise, but I think that should always be scrutinized. No? And the privilege that is granted by the state to Congress should be always dapat po meron po tayong check and balance. No? At saka ito yung ginagrant ko ng Kongreso. Ako naniniwala ako, dapat po ay dumaan pa rin po sa Kongreso at hindi po pabayaan lang ang NTC na sila lang po ang magre-regulate po rito. Dahil alam po natin na kailangan ho i-check ang ownership, ang cross-ownership, ang competition law. Hindi ho pwede pare-pareho ang may-ari. So marami pong kailangan ho tingnan. And even in the oversight function of Congress, tinitingnan po namin kung sila po ay sumusunod sa franchise agreement na binigay po at grant po ng ating bansa. Okay, sige po. Well said. Sige. Salamat po, Congressman Gas, sa inyo pong panahon sa aming programa at muli po maligayang bati sa mga taga-Parañaque. Magandang umaga rin, Manong Ted, at sa inyong mga tagapakinig, DJ Chacha, magandang umaga rin po sa inyo. Apo. Mabuhay. Thank you. Salamat po. Thank you. Si Gaston Bunting ng Parañaque. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.